Hello again! Ay, sino ba naman ang mag-aakala na sa sobrang busy kong tao ay makakarating pa ako dito sa Santa Rosa, Laguna? Abay, yes, you heard it right! Abay, nakababa na naman ang kabundukan itong si Simang. Ay, birthday kasi ng isa kong kaibigang mahal na inahing kaarte. Nakaganda-ganda, ang gandang-ganda sa sarili kahit naman. Ay, ala, kayo na lang ang humusga kung anong kasunod kong litanya. Happy birthday! Hoy, pagbuksan niyo ako! Oh, ayan ang ebidensya. Sinasabi ko sa inyo. Sabay sinasabi ko sa inyo, maganda talaga yan. Manang-mana sa akin. Char. Ay, para lang po sa inyong kaalaman, itong si Ating ay matagal kong naging kaibigan, katrabaho, kachismisa. Noong ako'y nagtatrabaho pa nga dito sa Santa Rosa, Laguna. Ay, medyo matagal-tagal ko na nga since tang huli ko silang mga nakita. Kasi nga ako'y naging busy sa buhay pagkatapos kong mag-resign sa aking mahal na kumpanya. At ito nga January ay birthday niya at may pagkahiling-hiling na kung pwede daw ako ay magpakita sa kanyang birthday celebration. Ay, Diyos ko po, di akala yata nito. Pag in-invite niya ako sa birthday niya, reregaluhan ko siya. Ang hindi niya alam, pag nagpunta ako sa birthday niya, mangungutang ako sa kanya. Well, in fairness naman talaga, ay talaga namang namimiss ko nga ang aming mga samahan noon dahil halos araw-araw, gabi-gabi kaming magkautang dila habang gumagawa. Yung tipong lahat ng kwento namin sa buhay, alam na namin sa isa't isa. Alam ko na hanggang ngayon wala pa rin niyang boyfriend. Tipong mga nauna ng mga nagka-boyfriend ng mga anak namin sa kanya hanggang sa ngayon ayan ay single na single pa. Enough of the background story, guys. Sa totoo lang, tuwan-tuwa talaga ako sa pagkakataong to na nakabalik ako at makipag-join ba sa kanila, makipag-happy-happy sa kabila ng pagiging busy. Well, guys, ang nakakatuwa lang talaga dyan na kahit gaano katagal naging busy, hindi ko na sila nakakausap masyado, pa-comment-comment lang sa Facebook, ganun. Tipong hindi ko na nagagawa silang kamustahin sa araw-araw, minsanan na lamang, chat-chat ng kaunti, ng hi, hello, tapos ganun lang. Pero never nawawala yung friendship na na-build namin all throughout this year. Ang sarap lang ba sa pakiramdam na nagkaroon ka ng mga ganong kaibigan na kahit minsanan na lang kayo magkita, minsanan na lang kayo magkausap, pero yung essence ng inyong friendship, yung mga nabuo nyo noon na mga pagkakaibigan na nagpatibay sa inyo, hindi nawawala kahit minsan nawawala ang presence ng communication sa inyong dalawa. Kumbaga yung friendship ay not bounded by time, not bounded by distance. Yung nasa puso nyo na yon, na-build nyo na siya ng ganung katibay na kahit anong mangyari, mananatili at mananatili yung pagkakaibigan ninyo. Alam nyo guys, naniniwala ko sa kasabihang friends come and go. Totoo naman yon, sa buhay natin marami tayong makikilala na mga bagong kaibigan. Minsan may mawawala. Minsan may makikilala tayong mga bagong makakasama kapag nag-iba na ang ating kapaligiran. Pero eventually, yung mga kaibigan natin, yung mga nakasama natin, kapag yan ay nagkaroon ng special part sa iyong buhay, kahit pag-gaano kadami ang dumating sa inyo, wala namang kaso yan. Because friends are friends. Hindi magiging makulay ang buhay mo kung wala kang mga kaibigan. Aba naman, ay napaka-boring naman ang buhay mo kung sa bawat senaryo ng yugto ng iyong buhay, wala kang nagiging kaibigan. Actually, may mga nababasa ko na mas maunting kaibigan, mas maunting circle of friends, mas maganda. Well, eventually, tao lang tayo, magkakaiba tayo ng perspective sa buhay. Ako personally, naniniwala ako na the more, the merrier. Guys, sa laki ng mundo at sa tagal ng itatagal mo dito sa mundo, hindi maaaring isa, dalawang tao lang ang magiging iyong kaibigan. Well, sa totoong buhay, you can have as many friends as you can. Nagkakaroon lang talaga ng kaibahan kung gaano sila ka-valuable para sa inyo. Yun bang tipong kung gaano sila ka-special para sa inyo. Nakakalungkot lang kasi nakakita ko ng mga posting sa Facebook at sa kung ano-ano mga platform na nagde-define sa friendship, sa mga kaibigan ng hindi maganda. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit para sa ibang tao, it's been so hard na makatagpo ng mga kaibigan na masasabi nilang tunay na kaibigan. Minsan kasi tatanungin mo din ang sarili mo kung are you looking for a good friend or
Are you being a good friend? Alay, basta at the end of this story, isa lang ang masasabi ko. Sa mga kaibigan ko noon, at sa mga kaibigan ko ngayon, at sa magiging kaibigan ko bukas, you are all have a special part in my heart. And my life wouldn't be complete without a friend.